Hello. Okay, kwentuhan muna tayo today. Would probably lead to religion and politics. Pero kwentuhan muna, personal muna ng mga kwento, no? So, sa usapang, let's start. Sa usapang droga. Um, Lumaki po ako na naririnig and napapag-usapan ang kwento about drug abuse. Kasi noong elementary ako, meron akong dalawang tito na nalulong sa droga. Shabu. And it was the late 90s na sobra talaga yung drug use ng dalawang tito ko. Ang family setup namin is meron akong own family, si mama, si tatay, meron akong kapatid, and we live I think a kilometer away from where my mother's side lives. And mas close ako sa mga pinsan ko sa mother's side kaysa sa father's side. Of course, may mga friends din ako sa father's side, pero usually kasi mga matatanda na sila, kaya hindi ako belong doon. Parang kung sa tatay na side ako yung bunso, ayoko nang ganun. Pero doon sa mother side ko, ako yung panganay. Yun. So, nagiging problema siya kasi may mga naririnig ako na mga away, debate, si lolo galit na galit sa mga anak niya, tito, of course lolo. Yeah, yung anak niya yung tito ko. Yung tito ko, medyo hindi din malayo yung gap ng years namin. Parang 5-6 years. So, elementary ako, high school sila. So, nakakapaglaro ako sa kanila in a way. Pero grabe yung nawi-witness ko dati na mga away nila. Talagang physical silang, tawag doon, physical yung pagdisiplina sa kanila. And then, I think, at some point, which is, hindi ko na alam at what point nangyari, na parang, instead na silang dalawa lang yung problema, parang na-impluwensya niya yung mga ate ng mga tito ko ng drug use. So, since yung mga tito ko hindi masyado okay ang economic na standing nila, hindi sila ganoon ka successful in terms of money, and yung mga tita ko ang mga successful sa pera, parang ganoon yung nangyari, na siguro nag-request sila ng pera and then eventually na push nila into buying drugs, at kaya na-impluwensyahan yung mga tita ko. I'm not sure about the full story kasi bata pa lang ako, and hindi naman ako nakikialam, no, sa mga chismis ng pamilya. All I do is enjoy ko lang yung moment with them, and nire-respeto ko sila. And hindi naging hadlang yung drug use ni tito para hindi na ako rumespeto sa kanya. Wala naman siyang ginawang masama sa amin. Wala naman silang inabuso. Wala naman silang anything na bad na ginawa sa amin. Wala naman. Or sa akin personally, wala naman. So yun, na hindi ko alam what point na parang na-impluwensya na din yung mga tita ko. And I was shielded from this kasi mayroon akong tatay na hindi din gumagawa ng ganyan, and mayroon akong ng mama na hindi din gumagawa ng ganyan, at saka nandoon kami sa malayo. Although if it's just 1 kilometer away, it's still walking distance away, at meron kaming sariling bahay, no? Hindi kami nakitira doon kay lolo. So yun, under sa poder ni lolo, paisa-isa nagiging drug users ang mga anak niya. And grabe yung effect, actually. Na-witness ko yung effect ng drugs. Hindi man sa typical na sa mga nababalitaan natin na nang re-rape, pumapatay. Siguro may mga pagnanakaw na nangyayari, hindi ko lang alam kasi may mga naririnig ako na parang may term kasi dyan sa Bisaya, nagpa-swap. So, kukunin yung gamit, is-swap sa drugs. So, magnanakaw sa bahay lang namin, sa bahay lang ni lolo, ha, hindi sa ibang bahay. Hindi siguro ganoon ka talagang talamak sila tito. Kasi ang mga kinukuha nila is, for example,
gasol ibebenta, yung binigay na gitara ibebenta, yung alahas ni pinaswap para lang sa drugs. So mostly monetary problems ang nangyayari. So they weren't really good at money even though they have all the blessings. Manggaling nila sa pera talaga, ang swerte nila sa pera, pero napupunta lahat sa drugs. Kaya sobrang tragic ang side ng mama ko. And I think 2 or 3, marami kasi sila, 8 I think, and 3 lang ang hindi sa kanila magkakapatid ang hindi talaga na-expose sa drugs. 3 I think, and they were the panganays. Ang yung mga nasa baba is nakagamit, and they're not I don't think they're using it for whatever. I think talaga at the end of the day, ang nabiblame ko talaga is yung mental health nila. Hindi kasi healthy ang upbringing. Ngayon na matanda na ako, napapa-reflect na ako sa mga bagay-bagay, mas marami na akong alam about mental health, about drug use. Napag-isip ko na siguro sa pagdala ito ni Lolo, sa sobrang pagka-stricto niya sa religion niya, sobra kasi siya maka Old Testament, grabe yung pagka-strict niya, and I bet yung mga anak is nagre-rebelde. Hindi maganda yung pagdala niya sa mga bata niya. And siguro it's a combination din. Pwede din namang hindi i-blame yung parent, and it's a combination of what the climate was back then. Siguro talagang grabe ang droga that time. Grabe ang sumabay pa ang entertainment industry, ginawang cool ang Bad Boy. Sikat na sikat noon dati si Robin Padilla. And ang mga movies natin dati is yung mga preso, mga walang, I don't know, mga violence, puro action, puro giyera, puro patayan. So I think doon it's a combination of all the things dati. I don't really know. But what I do know is yun yung epekto ng drugs sa side ng mama ko. They're very intact as siblings, no. Hindi naman sila wala namang parang hidwaan, no. They're still close, but of course may kanya-kanyang mga life na. Pero kahit na even noong sa part na meron silang mga issues about drug use, mabubuting tao sila, no. They just have really ang hirap lang, ang difficult lang talaga ng mga situations nila na even I don't know how to solve it. But yun na nga, doon sa murang edad ko, doon ako namulat, no. Doon ako namulat na hindi maganda ang maggamit ng drugs kasi nakakasira ng buhay. Naririnig ko pa nga dati during high school and even college na parang gino-joke or parang slogan ng mga teenagers dati na we have to experience to learn, kasi doon daw yung talagang totoong learning, kasi na-experience mo at saka may natutunan ka sa experience. At napaisip ako, kailangan ko bang i-experience ang drugs para man lang makakonclude na hindi ito maganda para sa life natin? And doon pa lang hindi na ako agree, no, sa majority talaga ng mga pinagsasasabi ng masa. I think if I hear some argument or I hear some opinion, parang hindi ko agad ina-accept. Parang iniisip ko muna, does that really make sense? Parang hindi So yun, hindi ko kailangan magshabu para malaman na hindi maganda ang gumamit ng drugs, kasi nakikita ko sa resulta ng mga decision makings ng mga tita ko, sa mga life na mga kinds of difficult na mga problems ang nafe-face nila because of drug use, and how it led them to have broken families and nadamay lahat ng mga cousins ko. That's the most painful thing to witness, kasi sa lahat ng kapatid ng mama ko, I think dalawa lang sila na magkapatid na merong buong pamilya, and it just so happens na yung dalawa na yun hindi nagsashabu.
So, yun, no? Broken families. Merong mga anak na hindi natustusan, merong anak na iniwan, merong anak na napunta sa ibang pamilya, merong anak na walang papa. Those are my cousins. And it is not an easy life. I know how hard it is for them. I don't think I know kasi hindi ko na experience. And I think ito lang din yung parang silent na nasa thoughts ko, no? I think they won't listen to me. I think they would rather listen to since ako ang kuya, no? And I always give out my opinions, my suggestions to them, mga thoughts ko about politics, about religion, and I don't think wala akong kredibilidad na magsalita ng ganoon sa kanila kasi wala akong parang street cred. Kasi kompleto naman yung pamilya ko eh. And hindi ko naman alam yung struggles nila as children sa isang broken na family. And I can't do anything about it. Hindi ko alam. So yun yung weakness ko, yung mga cousins ko na biktima sa drug use. Mga mahal kong cousins na kalaro ko sa bata. And kalaro ko sila when I was growing up. And yun yung life nila because of drug use. And now, dumating tayo sa isang Duterte na ang solusyon sa problema ng drug use is kill, kill, kill. I wouldn't have a problem with him if sasabihin niyang patayin nyo yan, tas bukas walang mamamatay. Pag sinabi niya sa TV na palantan nyo ng baril yan at saka droga at saka sabihin mo nanlaban at saka bukas walang namatay at walang nanlaban at walang naplantan, walang balita. Ganoon yung problema ko sa kanya kasi ang daming issue ko sa kanya. For example, sasabihin niya na may sasabihin siya tapos may mga magdedepensa na joke lang yun, Bisaya humor lang yun. Bisaya naman ako, hindi ko naman humor yun. Ba't mo naman dinamay ako? Hindi naman ako bastos, hindi naman ganyan yung mga jokes ko. I have a very dark humor. Ang dark ng mga humor ko. Pero hindi ganoon. Hindi yun humor, hindi yun joke eh. It's malice eh. Ang mayor sana ang mauna. You have the feeling of wanting to rape that person first kasi nasobrahan ang ganda mo sa kanya. Nagandahan ka masyado sa kanya. That's not a joke. I wouldn't do that. So, ang daming red flag. Ibibigay ko ba sa isang leader ang na-experience ko na problema sa drug use sa isang leader na ang daming red flags? Ayokong ibigay sa kanya kasi alam ko na it will be a failure. Now, at the early time ng campaign kasi yung isa sa mga cousin ko, sinabihan ako na Jan, meron talagang time na we have to choose someone like Duterte na hindi regular eh, hindi by the book ang galawan niya eh. He is beyond the law and we need to choose someone like him kasi umabot na tayo sa ganitong problema ng drug epidemic and we need to choose someone that's radical in solving the problem. And medyo nakumbinsi ako noon eh. Kasi naipaisip ako na siguro umabot na tayo sa ganitong klaseng problema and kailangan ang ganitong klaseng solusyon. A bad problem needs a terrible kind of solution which is killing. Pero napaisip pa din ako eh nung debate may nagtanong sa kanya ano ang opinion mo about mga journalist na pinatay kasi against daw kuno sila. Estudyante yung nagtanong. And napamangha ako sa sagot ni Duterte. Sabi niya na, no, you have all the right to criticize someone and I respect your right for free speech. Pero ano yung mga naririnig mong balita? 'Di ba? Pinakulong si De Lima. Kritik. Nag-imbestiga sa kanya sa EJK. Si Trillanes, ginawang katatawanan because of his trolls and because of all his pronouncements in public.
Si Maria Ressa, critical sa war on drugs ni Digong, pinasara, kinasuhan. ABS-CBN, pinasara, kinasuhan. Sereno, kinasuhan. All the critics. At sinabi niya during election na, no, you have the right, mayroong right kayo for free speech. And as far as I know, wala namang fake news na nilabas ng mga pinakulong niya about him. No? Yung mga sinabi ni Leila de Lima, that is according to her investigation. No, hindi naman yun. Kung meron pala talaga siyang kaso, harapin niya. No, hindi naman yun ano ang nangyari? Hindi naman cyber libel ang kinaso kay Leila de Lima. Drugs na involved daw siya sa drugs. So imagine, no, ginawan ng kwento si Leila de Lima. At napatunayan naman ni Leila de Lima na hindi yun totoo. So, I would understand if it's cyber libel. Baka meron talagang nasalita. Kasi sa dami naman ng na-release na statement ni Leila de Lima, baka meron talaga siyang nasabi na libelous. I would understand. Or for example, si Sereno, kasi vocal din sila. Si Maria Ressa, vocal din. Pero iba yung kaso. Pang-iipit yung kaso. Yung mga things na hindi dapat ikinaso sa kanila, pero kinaso pa din. Diba? So yun, red flags, more red flags. Ang pag-usbong ng fake news, it was during the time of Duterte. I'm seeing fake news way back, of course. Very kasi ako nasa internet lang din kasi ako very ako. Ito lang din naman yung source of entertainment ko. So nakikita ko na ang mga fake news dati. Even wala pa si Digong, hindi pa nag-exist sa national level si Digong merong mga fake news na Even noong naalala ko yung ako din, namangha din ako and napapaniwala din ako. If you remember Pinoy Monkey Pride, it was ang dami niyang videos criticizing the Aquinos and promoting the Marcoses. And ang ganda ng presentation niya, ang ganda ng YouTube na quality niya, na in-expose niya doon na ganito pala ang ginawa ng mga Marcoses, and which is totoo. Pero merong context pala dapat na nating i-consider. Totoo naman yung mga pinagsasabi niya. Pero nalaman ko na, hey, ganito pala ang propaganda, no? Na sasabihin mo yung totoo, pero hindi mo sinali yung konteksto. Importante pala ang konteksto. Na bakit nagawa niya ang ganun? Kasi meron parang konteksto na ganito. Ganoon pala dapat ang pag-imbestiga. Hindi pala yung face value lang, no? So yun, doon umusbong kay Duterte ang fake news. Grabe ang fake news dati. Nagsabi daw si Pope na ang galing daw na presidente si Duterte. Ang pinaka-safest city daw ang Davao sa whole Asia. Those were fake news. Those weren't true. Ang ginawa nila, merong website na tawag na Numbeo, which is not really a statistics na website, or not really official. It is just a website where you can post a poll, and then if you post a poll, people can vote. So what did the fake news propagator did? Of course, binoto nila, gumawa siya ng post, and of course binoto ang Davao as the safest. So ano ba ang kredibilidad ng ganoong klaseng Pwede naman ma-manufacture 'yon. Pwede naman gawan ng bots para dumami ang boto para sa Davao City. At ganoon yung in-screenshot. Meron pang sources, Numbeo. Alam mo naman kung nagre-research ka, alam mo ang Numbeo is hindi yun valid na source to prove na ginawaran ng safest city ang Davao City. So, ang daming naloko noon. Taliano Gold, naloko ka din noon. Ang daming fake news, and until now, lumalabas pa din ng peking balita. So, ang daming red flags, Iaasa ko ba ang pagsolban ng drug problem na ako mismo ang witness how terrible drugs sa society is? Iaasa ko sa taong ito. Wala itong ideya paano kontrahin ang droga. Ang ingay lang nito sa TV at mamamatay tao lang ito. Alam kong mamamatay tao to. And I wouldn't trust
it to him, no? Kasi ito yung ending talaga eh. Ito yung ending. Question ko sa iyo, DDS. Pag na-rape yung asawa mo, let's say today na-rape siya, umiyak siya sa iyo, na-rape ako ni yung kapitbahay natin. Pumasok siya dito and blah blah blah. And then hindi mo siya nakita kasi nagtatago siya. Hindi mo siya nakita. So 1 week later, talagang hinanting mo siya. 1 week later, pinatay mo yung rapist. What do you think would happen to you? Saan ka pupulutin? Gagawaran ka ba ng award sa barangay mo kasi pinatay mo yung rapist ng asawa mo? Ibabalita ka ba sa TV at magrarally ang buong Pilipinas sa ginawa mong kabutihan kasi pinatay mo yung rapist? Magiging bayani ka na ba? Hindi, di ba? Ikukulong ka. Unless kung self-defense yung scenario. Nakita mo yung asawa mo na ni-rape talaga, meron kang baril, binaril mo sa ulo, you could argue that it is self-defense. I don't think, I'm not a lawyer, but in those kinds of scenarios, merong scenario na pwede kang magdumepensa sa sarili mo at gumamit ng dahas. Pwede. But sa pronouncements ni Digong, kill them all, shoot them dead, there's no space for those kinds of reasons. No? Adi ka, papatayin ka talaga. Kasi sa mindset ng DDS, sa mindset na sa virus na pinasok sa utak ninyo is kapag hindi inubos ni Duterte ang mga adik, kayo naman ang uubusin ng mga adik. Ganoon po ang na-inject sa utak ninyo, kaya natakot kayo, kaya talagang nag-cling kayo. Parang mga slaves na nag-cling sa master na, "Master, please save us." Kasi ganoon ang in-inject. Hindi yun totoo. Hindi yun totoo na uubusin tayo ng mga adik. Hindi naman kami inubos ng mga adik eh. Wala namang rapist sa mga tito ko at tita. No, wala naman. Yung ganoon na klase na problem, familial problem, broken families, it is still a problem. Ang solusyon ba nun ay killing? Barilin sa ulo si tita. Si tito barilin sa ulo kasi broken families ang mga anak. Ganun ba ang solusyon? Ano ang mangyayari sa mga anak na in the first place had a broken family? They will turn into drugs and do crimes as well. Uubusin na lang sila. Sige, ganun pala dyan. Ang tendency pala sa mga cousins mo ay magiging kriminal. Patayin na lang din sila. Ganoon na ba ang mundo na gusto mong pasukin? Nakakatakot ka. Na brainwash ka sa idea. Tinakot ka. Ganoon din ang nangyari sa US. Kaya may mga laws na naipasa kasi tinakot din sila na ang problem daw sa US is terrorism. Ang daming problema nila na pumapatay in thousands and ilang hundreds lang ang napapatay ng terrorism na rason. And because of those fears, ang daming laws na nagawa na lessen ang privacy ng citizens ng US in exchange for security. And that's scary. You are giving off some bit of your privacy for the sake of security. And that's what they do. No, that's what politicians do. They will try to announce a problem and they are the solution. Isa pang problema isa pang problema na gusto ko ding ano ba nangyari sa camera ko, putang ina. Ang gusto kong sabihin, you don't elect politicians to personally solve problems. Kasi ang ini-expect mo, ito yung sinasabi ng mga DDS ang dami ng drugs ngayon. Ang dami na doon sa barangay na hindi nawala during time ni Duterte, nawala yung bentahan ng drugs, bumalik na sila. Hindi yan. That's the problem of Duterte. Problema yun ni Duterte kasi problema din yun ninyo kasi ang kind of solution making na iniisip ninyo is dapat nakaupo yung leader para ma-solve ang problem. Hindi dapat ganun. Dapat umupo ang leader, gagawa ng polisiya na kapag na
Even though wala na siya sa termino niya, wala pa din yung problema. Ganoon dapat. Hindi yung as long as Duterte is in power, there's no drugs. What kind of logic is that? Alam mo namang 6 years lang yung tao. Hindi naman pwedeng paupuin mo yan ng 40 years. So, hindi pala solusyon ang ginawa ni Digong when he seated. It is I don't know the term for it, but iba palang politics ang gusto mo. No? Na gusto mo pala na so long as nandyan yan, walang problema. Hindi pwede yun. Dapat, ang solusyon is yung pinaupo mo, gagawa ng reforma, gagawa ng mga polisiya para pag wala na siya, gumagana pa din yung polisiya and wala pa din yung drug problem. Kaya nga sinisisi ko pa din kay Digong. So 'di ba, patayan lang pala ang nangyari noong sa time niya. Kasi meron pa rin palang drugs until now. So what did he solve during his term? Ano pala ang na-solve niya? Wala. Ang naipakita lang niya is when I'm around, everyone will be scared and will hide. Tama ba 'yun? Na nagdedepende ang climate ng isang country because of a certain person? Hindi pwede. We do not owe a person anything. We do not owe our politicians anything. No, we voted for them because we trusted na meron silang skill to make a change. And in exchange, we give them resources through our taxes to do their job. Pero hindi siya successful in doing it. Kasi ang ginawa niya, patayan lang. Patayin yung mga mahihirap na mga nagsasabo, yung mga madudungis, yung mga walang pang afford sa dental na health, yung mga maiitim ang kutis because nagtatrabaho sa init ng araw, patayin mo silang lahat. Yung maraming tattoo, patayin mo. Ang dudumitingnan. That's just the politics of the drug war. Ano ang result? Pag wala niya sa pwesto, balik ulit. And is that the solution that you want? No. I imagine someone who has a solution is they will come in, they will implement laws, they will put in safeguards. No? Ito yung dapat gawin. Ito yung dapat gawin. Ito yung dapat ano. Hindi ko alam kung ano yung mga specific na solutions, no? But there are many people who have tried to solve it already. They could ask advice from other countries kasi nagawa na nila yung mga solusyon na yun. So pwedeng ganoon para pag wala na yung umpo, patuloy. Walang mangyayari sa polisiya, ganoon pa din, magpapatuloy at talagang makikita mo din na wala talaga na ang drug problem kasi na-solve na niya. Ganoon po dapat. Kaya kayo umiiyak ngayon at nagrarally, bring him home, tas atat na atat kayo sa eleksyon na paupuin si Sara, paupuin si Baste, paupuin si Katie Duterte kasi that's your mindset. You think na kapag nakaupo sila, they will do things na magiging okay ang Pilipinas. Do things na pag hindi na sila nakaupo, gugulo ulit. Ano ba yung kind of mindset na yan? Huwag po ganun para iwas po tayo sa cult mindset, para iwas po tayo sa idolatry and fanaticism. Do not trust the solution to them. Trust that they will create policies para kahit na hindi sila umupo, okay pa din ang Pilipinas. Ganoon po dapat ang mindset. Dilawan man yan, Marcos man yan, kahit na anong kulay pa yan, no? Gagawa sila ng policies na makakabuti sa bansa kahit na sino pa ang uupo. Ganoon po dapat. So, yun, meron akong personal na karanasan sa drug problem, no. Although hindi man violent, but it is a tragic na experience na thing to witness. And I want to solve that problem, pero hindi sa patayan. Kasi ang number one, hindi siya legal, no. Kaya nga sa tanong ko na-rape yung asawa mo tas pinatay mo yung rapist 1 week later, anong mangyayari sa'yo? Di ba makukulong ka? Basic, ganoon din ang mangyayari sa pulis. Ganoon din ang mangyayari sa nag-uutos sa pulis. Makukulong talaga. And
kaya suporta ako sa ganoong sistema, not because I hate ko si Digong, but because ayaw kong lapastanganin ang batas. Nilagay ang batas sa Pilipinas para mag-act accordingly tayo, para hindi tayo magkakainan sa each other, para maging sibilisado tayo. Kasi by nature natin, nagnanakawan at nagpapatayan tayo. And because of laws, because of our society, we act accordingly. No? We have limitations. We put limits to ourselves. And that law, na pag pinatay pala ako, o pag pinatay pala yung kapatid ko, at papatayin ko yung pumatay, a week later, hindi in self-defense but I was hunting him down, then hindi pala yun pwede. Illegal pala yun. Pwede pala akong makasuhan. And ako pala ang makukulong. Yes, patay na yung killer, pero makukulong pala ako. So, hindi pala yun pwede sa mata ng batas. Ganoon din ang mangyayari kay Duterte at sa mga kapulisan. May mga nakulong na ng pulis, di ba? May mga na-dismiss na. And hindi pa yun enough sa mga biktima. Gusto nilang panagutin si Duterte kasi siya ang mastermind, siya ang nag-utos, siya ang manufacturer ng patayan, siya ang orchestrator at iba pang mga general na kasama ni Duterte to pull that off. Ano? So yun. So sana po doon po tayo mag-side sa batas. Kasi magiging safe po tayo. Hindi po tayo magiging panatiko. Hindi po tayo magiging kulto kapag yung sinasayda natin is kung what the law says. No? Kaya napatanong nga si Sasot Nung sa time ni Leila de Lima, bakit hindi kayo nagpa-birthday? Talagang kay Duterte lang nangyari yung ganoon, no? Kasi mahal ng mga taong ang pamilyang Duterte. And doon ako napatawa na ba't naman namin gagawin yun kay Leila de Lima? Hindi naman namin siya idol. No, walang konsepto kasi dito sa kakamping side. I don't know if same tayo but ako nakakamping. Hindi ko naman iniidolo si Leni Robredo. Kapag may nagawa yang pagkakamali, hindi ko siya poprotektahan. At kapag magbe-birthday siya, hindi ako magse-celebrate. Nakakadiri ka naman, politician 'yan. Trabahante mo 'yan. At happy birthday ka kay Leni Robredo. Nang cringe mo naman. Kayo pa nga nagkakantsaw na noong may lumabas na fake news na i-beautify daw si Cory Aquino. Fake news yun i-beautify daw. Grabe talaga yung mga dilawan ginagawang santo si Cory Aquino. That's projection no? Kayo talaga ang biktima ng mga words na pinaglalabas ninyo sa dila ninyo. Kasi walang ganoon sa dilawan na side. Walang anyone na as far as I know hindi namin ginagawang santo or tatay or nanay ang mga politicians namin, no? We just support them kasi pareho kami ng politics. Anything that is personal, anything that is on their personal life, like birthdays, hindi na kami kasali doon. Ang cringe mo naman, no? Politika yung relationship namin, hindi personal. Nakakadiri ka na nakiki-happy birthday kay sa isang politiko, meaning naging personal na talaga yung relationship mo sa kanya. Kadiri, no? Kadiri. Kaya nga, good question sa Rogando Sasot. Why? Walang celebration kasi hindi kami mga kulto, no? Wala namang, of course, meron naman talagang mga ganoon na mga tao, pero hindi ako ganoon. Hindi ako nakiki-happy birthday ka Leila de Lima. As a joke siguro, happy birthday dyan sa kulungan, Miss Leila de Lima. Pero never yung sincere na pag happy birthday sa isang politiko. Even sa isang tao na kagaya ni Leni Robredo na hinahangaan ko, even sa kanya hindi ko ma-afford yun. Nakakadiri. Okay? So yun po.